Ayan mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel. Eto mga kapitbahay, natatandaan ba nyo yung SG5100 ko na Netgate pfSense ko is nasira yung eMMC card, diba? Kasi yung eMMC po is naka-built-in po yun sa device. So nasira na, nag-end of life na ata. So ganun yung mga problema ng mga naka-Netgate na naka-eMMC pa. Pero yung mga Netgate na latest version is naka-NVMe na or naka-SATA drive na, kaya matibay. Ito, chinat namin yung support kung ano ang pwedeng gawin. Palitan lang daw ng M.2 na hard drive na SSD para gumana ulit. Ayun. Okay, so ito na yun mga kapitbahay. Yung SG Netgate na 5100s natin, buo na siya ulit. Nalagyan na natin siya ng OS, which is yung pfSense Plus na 25 version, which is ang pinaka-latest. Ayan. Kung dyan po sa mga nagtatanong, paano ko nga ba nakuha ulit yung license nito? So, kapag mayroon kang ganito, may may serial number. Kapag nag-chat ka sa support na manghihingi ka ng OS na license na pfSense Plus, ibibigay or hihingi nila sa inyo yung serial number nito. Madidetect po nila yan doon na may existing ka na ganito. So ibibigay nila sa iyo yung link para saan mo i-download yung yung Netgate na pfSense Plus 25 version para ilagay mo, i-boot mo sa USB tapos i-boot mo siya ulit dito. Okay? So diyan sa mga nagtatanong, naka M.2 na to mga kapitbahay, kaya tatagal na to. Kasi sayang M.2 na 128 gig ang nilagay namin dito, kaya let's go. I-open natin kasi ang existing ko ngayon na firewall is yung pfSense pfSense Community Edition na naka-install yung sa clone na desktop. So ang gagawin natin, i-back up muna natin yung config nito, tapos ang dating config nito i-upload ko muna para walang magbago, kasi para masunod pa rin yung kinonfigure natin. Tapos ang gagawin natin, i-upload natin yung hindi lahat, i-upload natin yung mga yung mga firewall rules at saka yung captive portal natin at saka yung mga DHCP natin para maibalik ulit. Alright? Pero ang i-upload ko muna dito yung luma kong config, which is yung July, para balik ulit sa dati. Alright, so let's go. Kakabit natin siya dito sa console. Iko-console muna natin, titignan natin kung magbubut na siya. Alright, let's go. Pa-power on natin. Ito, Netgate 5100. Yan. So, power on. Ayan, nag-red na agad. So, bago natin i-on, ikakabit muna natin dito sa console. Titingnan natin sa PATI kung magra-run siya. Yan. Na-installan na po natin yan. Papakita ko lang po sa inyo. Tingnan natin dito. So, COM number 6. Yan. So, magpapati tayo. Serial. COM number 6. Yan, tapos 115200s. Yan. Tingnan natin dyan kung may lalabas. Nakikita nyo ba? Yan. Saan nakita nyo, diba? Tapos, i-on na natin siya. On. Sana may lumabas dyan. Yan na. Nag-power na siya. Kung nyo mapapansin. Yan na. May power na po siya. So, hintayin natin na mag-boot siya doon sa kanyang drive. Or kailangan muna natin i-select to. So, delete. Ayan na. Ayan na. Nag-boot na siya. Nangingi siya kung saan siya i-boot. Ayan, i-boot na natin siya. So, boot config, ayan. So, ayan na siya. pfSense. So, kung magtatanong kayo kung, di ba, naka-eMMC dati to. So, paano nga ba mag-select ng boot drive kapag nilagyan mo to ng panibagong SATA drive or or M.2 drive? So, pipindutin mo lang yung delete or di kaya, i-connect mo muna siya dito sa console, tapos ilalagay mo yung port number dito sa PATI, tapos pag on mo, pindutin mo yung delete or escape, depende po. Ayan, so sa ngayon, nagbuboot na po siya. Ayan, nagko-configure na po siya. Kung nyo mapapansin. Alright, so magiging okay na to. Ayan, ang bilis na mag-boot. Kasi before, nagkakaproblema yan.
Ayan. So, boot na po siya. Tapos, i-restore lang natin yung ibang config. Hindi lahat kasi baka may magbago or yung huli natin kinonfig. Ayan. So, boot na siya. Mas mabilis na to kasi siyempre naka NVMe bootstrapping clock. Yan, tapos ilalagay natin dito. Yan, ilalagay natin to. Kasi ito yung IGB1, ito yung pinaka LAN port ko. So, kukonfigure muna natin. Ayan o. Ito nyo mapapansin. Ang version niya is 25. Ayan. 25.071 release. Alright, pinaka-latest na siya. So, pfSense Plus po yan kay mga kapitbahay. Ang gagawin natin ngayon is papalitan natin tong ating LAN. So, titingnan natin sa IGB1. Tama naman, yung LAN IGB1 na siya. So, ikakabit natin siya dito. So, papalitan muna natin yung IP ng ating PC para makita. So, wait. Internet. So, i-dynamic muna natin yung PC natin. Okay, okay. Tapos, try natin saksakan ng lipat natin to. Ayan. Palitan natin to. So, ayan. Connected siya rito sa LAN port ko. Punta rito sa PC natin. Okay. So, ayan. So, dapat magbibigay na to ng DHCP. Tingnan natin. At bakit hindi siya binibigyan? Wala pa rin. So, mukhang hindi ata na-enable pa ang DHCP neto. Subukan natin. CMD. Sorry, wala tayo sa bahay. IP config. Ayan, so may nakuha na siya. Ayan. 1.100. So, kapag in-access natin yan, access natin 192.168.1.1. Alright. Yan na siya. Accessible na po siya. Admin. Wait lang. I-reset na lang natin. Reset administrator password. So, number 3. Okay, yes. Lagay natin muna is okay. So, let's go. Ay. Okay, welcome to Netgate pfSense Plus. Hindi muna natin lalagyan kasi i-upload natin yung ating backup. Ayan, hayaan mo lang siya na ganyan. Okay. Wait lang. Palitan natin to ng 0.1. Okay. Reload. Ayan mga kapitbahay. Ready na siya. Ayan. Ready na yan. I-restore na lang natin. Ayan, tingnan mo. Walang kalaman-laman. Okay, walang kalaman-laman yan. So, i-restore muna natin. Okay. So, ang gagawin natin, i-restore natin yung luma. Tapos, mamaya, ikakabit natin sa gabi pag wala ng tao. Okay. So, paano nga ba mag-restore? Punta ka lang dito. Backup and restore. Yan. Tapos, yan. Choose file. So, iba-back up, desktop, nasa desktop yun eh. pfSense,
latest firewall backup. Ayan. Tapos kukunin natin yung ito. August 11. Ayan. July 11, 2025. Tapos ayan. Okay. Ayan. Restoring na po siya. So, wait na lang natin. Ayan. As being changed, the firewall is rebooting. So, magre-reboot daw yung firewall. Ayan, kung yung papansin. Ayan, nagre-reboot na siya. Ganyan yung advantage kapag naka-console ka. Kaya, pag mayroon kayong ganito, kailangan yung ingatan yung console na ganyan kasi importante po yan. Ayan, kung yung mapapansin, magre-restore na po yan. So, balik natin. Okay, so ayan mga kapitbahay. So, ganun na ang gagawin nyo. Kumari, mayroon kayong pfSense tapos pfSense Plus, tapos may papalitan kayo. Ang gagawin nyo lang is i-chat lang nyo yung support para manghingi kayo ng download link ng OS nyo, tapos hihingin niya yung serial number, tapos bibigay nyo, tapos ibibigay na nila yun. Alright, so walang hassle, napakabilis lang. Ayan na mga kapitbahay, ready na siya. Ayan, na-restore na natin yung luma nating backup. Ayan, nandyan na lahat yan kung yung mapapansin. Sa interface, nandyan na lahat. Oh. Ayan, so ang wala na lang is yung kanyang PF Blocker NG, which is yung blocking system ko. Ayan, working na po lahat. So napakalaki ng storage natin, no? 128 gig. Ayan, tapos ayan, so kung nyo mapapansin, yung kanyang version ng aking OS is yan, 27.07. Alright, napakaganda, napaka-latest na. So, updated na rin yung security nito, I'm sure, kasi ito na yung pinaka-latest na pfSense Plus natin. Okay, so sa ngayon, ang gagawin ko ngayon is i-restore ko yung backup ko isa-isa, which is i-restore mo lang yung backup mo doon kung saan yung may mga binago ka dito sa existing mo na firewall. Kasi yung existing ko na firewall, ang pfSense CE ko, asang mga binabago ko lang naman doon minsan is yung sa captive portal, sa DHCP at saka sa VPN. So yun lang yung mga i-restore natin, pero yung existing na pinakalumang config nito is nandito na. So i-update lang natin yung mga features na may mga binago tayo para pag sinaksak natin, ganun na ganun pa rin. Alright, so let's go. Ikakabit natin siya sa taas, pero hindi pa sa ngayon. Mamaya babalik tayo kasi production pa ngayon yung pfSense natin na Community Edition. So bago natin ipalit, kailangan wala nang gumagamit para walang may istorbo. Alright, so let's go. Balik ako mamaya kapag ilalagay na natin doon sa server cabinet natin. Let's go. Ayan mga kapitbahay. Welcome back Netgate, no? Welcome back 5100s. Okay na po siya. So ngayon, hindi muna natin siya i-on. Mamaya natin na siya i-on after office. Kasi marami pa siyang ginagamit. Maraming client na gumagamit or maraming users na gumagamit. Ayan, napakadami po nila. So mamaya na natin, i-ready lang muna natin dyan para mamaya ikabit na lang natin. Tapos, ito kasi yung gumagana ngayon. Ayan, yung pfSense Community Edition natin. Alright? So, ang gagawin natin, pagpaganayin natin, tapos still backup pa rin to. Ayan, para hindi tayo, pag nagka-problema, pero I'm sure naman hindi na magkaka-problema kasi naka M.2 na siya. Alright, so matibay ito, ganito, kasi parang mini PC lang din naman to eh. Tapos naka-special, ano lang siya, Netgate, ayan. License, pfSense Plus, mamaya mag-online na yan. Kaya, let's go. Hintayin natin mamaya mag-uwian bago natin ikabit yan para all goods, walang maapektuhan na users. Alright, ayan mga kapitbahay, working na siya. Ayan. May napapansin ako eh, kasi bago yung SSD na, mas lalo siyang bumilis kasi bago. At saka branded talaga. Ayan, kaya okay na po siya. Working na siya, nakakabit na po siya dyan. Running na po siya. So, papatayin na natin yung pfSense Community Edition natin na backup. Ayan, sa ngayon, ayan, working good na siya. Connected na lahat, IPsec, VPN, VLANs, and then lahat po, basta lahat connected na po siya. Goods na po siya. Mas maganda kasi ito talaga kapag naka pfSense Plus ka kasi ang gusto ko dito, na-monitor mo yung temperature, tapos mas mabilis yung IPsec connection. Alright, so ayan, okay na po siya, naka UPS na po yan. So papatayin na natin tong backup natin, no? Okay na yan.
Sana tumagal ulit ng taon or 10 years, yung mga ganoon, para okay na okay. Kaya smooth na ngayon. Yan, goods na po yan. Wala na tayong problema. So, ang backup natin is papatayin muna natin. Alright, so advice ko sa mga tropa nating IT, the best practice talaga pag may backup. Matic dapat may backup. Alright, so maraming salamat. God bless and peace. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. Yan, welcome back. Yan, SG5100. Ayan, dyan po sa mga nagtatanong sa akin, saan nga ba pwede bumili talaga ng Netgate? Kasi marami kasing nagko-comment dun sa YouTube ko kung saan pwedeng bumili niyan. Okay? So, kapag tinype mo sa Google, marami kang makikitang supplier ng Netgate. Okay? So, kung gusto nyo malaman, PM nyo ako sa FB. Ibibigay ko sa inyo yung supplier para magkaintindihan tayo. Alright? So, maraming salamat. God bless and peace.